magandang araw sa inyo lahat mga boss. So welcome back sa ating channel, no. So meron tayong gagawin ngayon isang Sony 40 inches ano to, smart TV ito kasi meron isang wifi module, oh. So model na to is KDL43W-W, ano? Kamutan ko na sana yung ano dito. Tingnan natin yung kanyang cover para masiguro. Basta ano to, 675D. So yan siya, KDL-40W675D 657D pala. Yan. Kaya ang problema nito, very common sa mga nangyayari sa mga ganitong model. Dim display, merong sounds, okay yung backlight, pero walang pictures. So saksak natin. Yun o, naka-on naman siya. Yun o. So yun o, bumukas yung backlight niya. Tapos lalabas yung sounds. Then wala po siyang picture. So ibig sabihin niya mga ganitong problema, DC protect. So meron tayong nakita dito parang spot or damage sa kanyang screen. So try lang natin, baka magawa pa ng paraan. Baka yung kanyang CCTV lines yung nagkakaroon ng problema, no? So kailangan natin tanggalin, kalasin yung board niya, tapos itong frame para makita natin yung kanyang top board, no? So tanggalin muna natin. So ayun, continue tayo mga paps, no? So dito, yan, tingnan nyo naman, pagbukas natin sa kanyang frame, ayun yung bumungad sa atin, oh. Kalawang na dumikit na rin sa kanyang source scope, oh, dito. And tapos maraming kalawang dyan, oh. Huwag ko lang kung naihian to ng pusa or something na nabasa or nabasa to. Kasi kung inaamoy natin, hindi naman nawala na yung baho niya. So siguro nabasa to ng tubig or tagas. Tama ng tagas na sa bubong, no? So ngayon, chinik natin siya. Ito yung kanyang top board, oh. So after checking, chinik natin yung kanyang mga CCTV lines. Then meron nga tayong nasukat na leak, no? Ito yung kanyang CKV4 and CKVB4. Ito yung kanyang CKV4 and CKVB4. Tutok na natin. Ayan, tingnan nyo naman. Nakatutok po tayo dyan. 484 ohms, you know, 484 ohms yung nasukat natin. Supposed to be na dapat yan mega ohms yung normal na reading dyan. So tingnan naman natin yung kanyang CKV2 and CKVB2. Tingnan nyo yung kanyang reading. Ayan, diba? 9 mega ohms. So the rest, CKV1 pares and CKV2 and CKV3 normal. Ito lang CKV4 at CKVB4 yung may problema. So dito naman sa may kabila, para malaman natin kung saan side yung may problema, dito ba sa may right, para doon tayo mag-cutting. Dito ba sa may right or dito sa may left side. So dito tingnan natin yung sukat ng ating CKV4. CKV4 natin 484, tandaan nyo yan, 484. Dito naman sa may kabilang side, ito naman yung kanyang CKV4 and CKVB4. Wait, ito siya. Ito ang hirap. So ito po siya, kita ba? 1, 2, 3, 4. So ito siya. Then pares niya. Ito pala. Ayan. Yung eto. Wait. Ang hirap talaga. Wait lang. Tututok ko lang ng ano. Ayusin lang natin. No? So 1, 2, 3, 4. Ito naman sa KV4 niya. Then kanyang pares. Ito. Ayan. O. Tingnan nyo naman yung reading niya. Ako wait. Nadulas, bihira. Ayusin ko lang. Ang hirap mag-chopstick, ah. Ayan. Ako, wait lang. Medyo malayo eh. Hirap na naman. Ayan, makisama. So wait lang at tututok muna natin. Tingnan nyo yung kanyang reading. Ako, ano naman itong tester natin. Ayan, makisama. So ito yung kita ba? Ayan. Ito yung CKV4 natin. Ito siya. Tapos yung CKV4 natin, CKVB4 ito naman. Ayan. So tingnan nyo naman. 481 ohms. Wait, nagdulas. Nako, ang hirap. Tumudulas kasi siya eh. Ayan o, 481. Nako, ang hirap. Wait lang. Ayusin ko lang. Tester natin yan makisama. Tumudulas kasi siya eh. Ayan na. So 481 ohms. So ibig sabihin yan, dito 484, tapos dito 481. So mas mababa dito sa may
left side natin. So, ibig sabihin yan, dito po tayo magka-cutting. Ayan. So, ito 484, tapos dito 481. Mas mababa that side. Mas mababa dito na side. So, try natin i-cut yung CKV 4 natin and CKV V4. So, balik tayo kapag na-cut na natin yan kasi medyo mahirap kapag meron pa tayong hinawakan camera. No? So, dito mga paps, balik tayo, no? So, ito na siya. Niready po natin yung board niya. Yung board natin. Tapos, dito, kinat po natin yung kanyang CKV4. Yan, ito yung kanyang CKV4. CKV-V4, kita ba? So, meron na yung kunting cutting dyan, no? Pinutol na po natin yan. Isang daanan na ng cutting, no? Then, tinis natin ang resistance, putol na nga siya. So, nung masigurado natin naputol na natin dito, chinik natin ulit yung resistance ng ating CKV4 and CKV-V4. Ito na po yung kanyang naging resistance, oh, yung kanyang reading. Wait. Ayan, magkisama na pa natin mamaya ka sa akin. Ayun, no, di ba naging 9 mega ohms, naging pantay na po siya sa iba pang mga CKV lines natin. Ayun, no. So, nagpantay na siya. Kanina, yung 484 ohms naging 9 mega ohms. Matapos natin maikat yung papuntang left side natin na CKV4 and CKV4. So, tingnan natin ito. Ito, kanina na 481, ngayon 9.9 mega ohms na. So, yung kanyang key ohms 481 key, yung 481 ohms niya, ito na siya, yung papasok na sa may ano natin. Wait. Papasok sa may panel. Ayan, oh. Ayun, di ba? So, check natin. Rin natin to, tingnan natin kung lalabas na ba yung kanyang DC-DC. So hindi na pala tayo nag-test ng DC-DC, no? Kasi nga nag-check tayo agad ng CKV lines, so may nasuka tayong leak. So malamang walang voltahe yung ating CKV lines, tulad yung ating DC-DC tulad ng CKV B on and B off. Ayan. So test natin. Tagyan natin ng supply. So, angat natin. Naka-automatic. On na to. Ayun, labas naman yung logo ng Sony. Pero, ay nako, aray mo pakak. Oh. Sabi ko kanina, no, nakita natin wala pang display. Meron ng parang spot or tama yung ating panel. So, yun nga. Oh. May guhit na. Aray mo pakak. Yan, napadisplay nga natin pero may problema na pala yung kanyang panel, may tama na. Ayan, no? So, napasabi sa may-ari natin nito. Siguro continue natin to, tapos pakita natin na napadisplay natin pero meron na talagang tama yung kanyang panel yan, no? Hindi na po natin kaya yan, maliban na lang kung magpalit tayo ng bagong panel. Pero alam ko na hindi naman papayag yung may-ari kapag nagpalit tayo ng bagong panel, kasi parang ano rin, di tayo magagarantiya kung tatagal din, lalo na kapag sikanhan na panel yung gagamitin natin. Ayun. So, gagawin natin ito kasi alam natin na dito na may problema. Dito na sa yung may problema. Lalahatin na po natin lahat yan. Putulin natin lahat ng mga CKV lines dito sa may left side natin. Then, kung magkakaroon ng fine lines, siyempre, yung papasok sa may source scope, yun yung pagtutungin natin. Gamit tayo ng 1K resistor to ground. Yan. Pero kung wala namang fine lines, kahit hindi nalagyan natin ng 1K resistor to ground, okay na yan. So yun yung gagawin natin, pero hindi na ko napapakita yung ganong paraan kasi alam nyo naman, yun naman yung ginagawa natin sa video natin. Yun yung gagawin natin yun yung susunod na gagawin natin, no? So yun lang yung gusto kong ibahagi. Ito lang, hanggang dito lang. So kasi hindi naging perfect yung ano natin, merong problema yung panel, no? So at least yung ginawa natin is nagawa natin ng paraan kung paano siya i-troubleshoot para natin malaman kung saan side yung may problema, no? So ayan, so hanggang dito yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga tiyaga nanonood, no? May God be with us always, and this is your service D technician. See you in our next video. Bye bye.